Let us open our Bible on Psalms 119, verse 65. Praise the Lord. Thou hast dealt well with thy servant, O Lord, according unto thy word. So lahat ginawa na ng Panginoong Diyos sa atin, both temporal and eternal. Siya ang naglalang sa ating physical, siya ang nagbigay sa atin ng spirit o buhay, the breath of life, at siya rin ang magbibigay sa atin ng eternal life. So walang anumang bagay na hindi natin ma-consider na wala siyang hindi ipinagkaloob sa atin. Lahat binigay na niya. So ano ngayon ang ating masasabi sa mga bagay na yan? Thou hast dealt well with thy servant according unto thy word. Basahin natin Psalms 119 verse 17. Praise the Lord. Deal bountifully with thy servant, that I may live and keep thy word. Yes. So kung according to His word, He deal with us well, according sa Kanyang salita, according sa Kanyang mga promises, ginawa niya tayo ng kabutihan. Gagantihan din natin siya. Gawin din natin ang Kanyang salita. Praise the Lord. If God keep His words or promise to us good, let us also keep His word. Gantihan din natin ang Diyos. Gawin din natin ang Kanyang mga kautusan, ang Kanyang mga salita. Ganun po ka-importante. So, gantihan natin ang Diyos. Lahat ng Kanyang mga sinalita, gagawin niya sa atin, both temporal and eternal. Both literal and spiritual, gagawin niya lahat yan. Alang sa ating, para po sa ating kabutihan. So gawin din natin ang Kanyang salita, ang Kanyang kautusan. Basahin natin anong sinabi dyan sa Psalms 119 verse 132. Praise the Lord. Look thou upon me, and be merciful unto me, as thou usest to do unto those that love thy name. Yan. So kung paano niya ginawa ang kabutihan doon sa mga umiibig sa Kanyang pangalan, ay ganun din. Sabi niya, hinihingi niya na, tingnan mo rin ako, sabi diyan. Look thou upon me, and be merciful unto me, as thou usest to do unto those that love thy name. So yung umiibig sa Diyos, yan talaga ang ginagawa niya, kinakaawaan niya, tinitingnan niya para sa kanilang kabutihan, for their welfare. So, ginagawa niya yan usually sa mga umiibig sa Kanyang pangalan. So, iibig ka rin sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Let us love the name of the Lord. Paano natin siya ibigin? Jesus said, if you love me, keep my commandments. He that hath my commandments and keepeth them, it is he that loveth me. So, gawin natin ang Kanyang commandments. Grabe kaya ang privilege. Pero hindi basta-basta natin masunod ang commandments ng Diyos. Hindi basta-basta. Meron tayong dapat system na gagawin, meron tayong pamamaraan na gagawin. Paano natin magawa ang Kanyang salita na spiritual? Paano natin magawa ang Kanyang law na spiritual? Paano natin maisakatuparan sa buhay natin? Kasi maraming mga tao sa sanglibutang ito na yun bang sinabi ni Jesus na gusto nilang papasok sa buhay na walang hanggan, kundi sila makadaan. Ayaw nila doon sa impyerno, pero bakit doon sila napupunta? Yung sinabi nga una ni Pablo na yung mabuti na gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Yung masama na alam kong masama at ayaw kong gustong gawin, yun ang nagagawa ko. Hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan na nakapasok o nakatira dito sa akin. O sa Aba ko, sabi niya, sino ba ang makakaligtas sa akin ito? So, gustuhin man natin gagawin ang kautusan ng Diyos o salita ng Diyos, bakit may panahon na hindi natin ito nagagawa? May mga bagay na masama na alam natin na masama,
at ayaw nating gustong gawin, bakit yun ang nagagawa natin? Anong dahilan? Dahil sa kasalanan na nandyan sa loob mo. Bakit nandyan yung kasalanan sa loob mo? Ano ba yung kasalanan? Kasalanan that is transgression against the law. Kasalanan that is disobedience against the commandments of God. Bakit nandyan sa buhay mo, sa loob ng buhay mo? Bakit taglay mo yung kasalanan na yan? Dahil lumalakad ka sa laman. Pag lumalakad ka sa laman, nagagawa mo at magagawa mo pa ang mga bagay na kasalanan labag sa Diyos. Kasi ang laman, hindi yan sumasang-ayon sa Diyos. Ang laman, hindi yan sumasang-ayon sa spiritual law of God. Ang laman, laging nag-iisip para sa laman. Ang laman, laging nag-iisip para sa kapakanan ng kanyang laman. So ang tao, hindi niya magagawa ang spiritual law of God pag siya ay lumalakad sa kanyang laman. Pero magagawa ng tao ang kautusan ng Diyos na spiritual pag siya ay lumakad lang sa spirito. Pag sinabing lumalakad ka sa espiritu, iniisip mo yung kapakanan ng kaluluwa mo. Iniisip mo yung kapakanan ng kaligtasan mo. Iniisip mo yung kapakanan ng magandang relasyon mo sa Diyos. Yun ang ibig sabihin, lumalakad ka sa espiritu. Basahin natin yan. Romans chapter 8, 2 hanggang 4. Praise the Lord. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. Yan. So, ang ating Panginoong Hesukristo ang naghatid sa atin ng magandang halimbawa paano lumakad sa Espiritu dahil He condemned sin in the flesh. Sinabi dito, the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. How? Paano mo ito magawa? Paano mo ito ma-apply? Paano mo ito maisabuhay? Na ang banal na espiritu o ang batas ng espiritu, yun ang magpapalaya sa iyo sa batas ng kasalanan. Paano mangyari ito? Si Jesus Christ ang ihimplo. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh for sin, condemned sin in the flesh. Yun ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Paano magawa yung spiritual law which is weak through the flesh? So walang flesh na makakagawa sa spiritual law of God because flesh is contrary to the spiritual law. They never agree at the same time, at the same direction. They are always contrary. They are always against to each other. So, God is sending His Son. No? Pinadala niya ang kanyang anak. Yan na ang ating Panginoong Hesukristo in the likeness of sinful flesh. Ito na yung isi-celebrate natin sa kanyang birthday. Nagpakatawang tao siya. For sin, condemn sin in the flesh. Paano niya gi-condemn? Pag sinabing condemn sin in the flesh, you put into death. No? Pinatay mo ang kasalanan sa laman mo. Yun ang ginawa ni Jesus. So anong ginawa niya? How he put to death sin in the flesh. He suffered in the flesh. So ganun sa buhay natin. Pag sinabing you suffer in the flesh, buhay ka pa, pero hindi mo sinusunod yung gusto ng laman mo. Buhay ka pa, pero hindi mo sinusunod yung masamang pita ng mata, masamang pita ng laman, palalo sa sarili. So you suffer in the flesh. Yun yung tatlong bagay na yan na tiniis ni Kristo. Praise the Lord. So through that, magawa natin yung spiritual law of God by the example of our Lord Jesus Christ, that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh,
but after the Spirit. Oh. So, minanguna sa atin sa sanglibotang ito. Minanguna sa atin na tao, which is flesh, which is Adam. Huwag kang sumunod kay Adam. Do not follow after the flesh. May yung second man na si Jesus Christ na spirit, spiritual, kumbaga pa, yun yung sundin mo, si Jesus Christ. Walk after the Spirit na pinakita ni Jesus na ihimplo. So, ganun sa buhay natin. Walk after the Spirit para ma-fulfill mo yung spiritual law of God at save ka na from the law of sin. Laya ka na from the law of sin. Hindi ka na kayang dakipin, hindi ka na kayang kulungin, hindi ka na kayang kontrolin, hindi ka na kayang alipinin ng kasalanan. Binigyan ka na ng kalayaan, ng spiritual law na mapopulfill sa buhay mo if you follow after the Spirit or walk after the Spirit. Pag sumunod ka, matatamasa mo talaga yung pangako ng Diyos, yung salita ng Diyos, yung kanyang mga promises. Makakaawit ka talaga ng awit sa katagumpayan, awit sa kagalakan, awit sa pagpuri sa ating Panginoong Diyos. You will be singing such songs. Basahin natin. Psalms 13 verse 6. Praise the Lord. I will sing unto the Lord because He has dealt bountifully with me. Yan. I will sing unto the Lord who hath dealt bountifully with me. Alam mo, ang buhay natin, hindi ito katulad sa gambling. Alam mo yung gambling? Alam mo, minsan magpunta ka dyan sa piryahan noon, worldly pa ako, wala pa ako sa kaliwanagan, wala pa ako sa Panginoon. Alipin pa ako ng kamunduhan, ng kadiliman, ng kasalanan, ng kalikuan. Nahilig ako magpunta ng piryahan. So napupusta-pusta ako dyan. Pag yung number na pustahan mo, yun ang pag-ikot ng tambyulo ba yan? O ano yung mag-ikot dyan? Pag yung number na nilagyan mo ng pera, ay malaki ang ano mo. Parang loto din yan eh. Kung ano yung number na pinustahan mo at maglabas yan, manalo ka talaga. Ang buhay natin hindi katulad sa sugal na pacham-pacham. O kaya may panahon, may hindi panahon, seasonal, hindi po. Sure, yung blessing ng Diyos ibibigay sa atin, yung portion ng Diyos sa atin talagang intended yan para sa iyo. Hindi yan pachamba-chamba. Hindi yan pachamba-chamba. Yung kaligtasan, hindi yan pachamba-chamba. Yung blessing ng Diyos, hindi yan pachamba-chamba. Talagang ibibigay yan ng Diyos sa iyo. Alam mo kasi ang Diyos ang nagkokontrol sa lahat eh. Siya yung nagre-render ng lahat ng mga tao sa sanglibotang ito. Kaya hindi mo pwede na pag sumunod ka sa Diyos, pacham-pacham lang yung mangyari sa buhay mo. Hindi po. Intended yan galing sa Diyos. Pag binigayan ng Diyos sa iyo, walang makakuha niyan. Pag bigayan sa Diyos sa iyo, tatanggapin mo yan. Both temporal and eternal. Kaya yun ang kabutihan. Kaya tayo, pag sumunod tayo sa ating Panginoong Hesukristo, nandyan tayo sa sure na landas. Sigurado yan. Yun yung sinabi ni Jesus. Sino mang susunod sa akin, hindi lalakad sa kadiliman. Ano ba yung lalakad sa kadiliman? Uncertainty. Sige daw. Subukan mo sa isang gabi na wala talagang ilaw. Lakad ka dyan. Di ba? Uncertainty. Hindi mo alam saan ka patungo, hindi mo alam mabunggo ka, hindi mo alam mabulasot ka. Wala, uncertain. Pero kung susunod ka kay Jesus, who walk after the Spirit, who keep the Word of God, who do the Word of God, miliwanag ka sa buhay mo. So pag miliwanag ka sa buhay mo, kitang-kita mo yung dinadaanan mo, sigurado ka sa nilalakad mo. Meron kang kasiguraduhan, hindi pacham. Praise the Lord. Hindi pacham. Kaya masarap talagang manatili tayo na mag-keep sa kanyang word kasi yung word niya na mga pangako niya, ikikip niya rin yan. Hindi niya yan bibiguin magpakailan paman. Basahin natin ang Psalms 16, 5 and 6. Praise the Lord. The Lord is the portion of mine inheritance and of my cup. Thou maintainest my lot.
The lines are fallen unto me in pleasant places. Yea, I have a goodly heritage. See, maganda yung kapalaran mo, maganda yung inheritance mo. Ang sarap kaya. Kasi ang Diyos, hindi guessing. Ang Diyos, hindi yan nagbibigay sa atin without any judgment or without any basihan. Laging may basihan yan. Kaya sa buhay natin, if we keep His word, He will keep His word din sa atin. If we keep the commandments of God, He will keep His covenant to us. Yung covenant niya, yung pangako niya, gagawin niya rin. So walang pacham-pacham. The Lord is the portion of my inheritance and of my cup. Thou maintainest my lot. The lines are fallen unto me in pleasant places. Yea, I have a goodly heritage. Ang ganda ng magiging kapalaran mo, ang ganda ng magiging inheritance mo. Maganda, pleasant, nasa pleasant places. Hindi ka magsabi na i-reject mo, hindi ka magsabi na ayaw ko yan. Hindi, pleasant places kayo. Nakakabigay sa iyo ng kaginhawan, nakapagbibigay sa iyo ng kabutihan, nakapagbibigay sa iyo. Sumunod ka lang. At itong pagsunod natin sa ating Panginoong Hesukristo, we have to be patient. No? Hindi yung katulad ng bata na walang buot. Yung bata ba na walang bait? Na bata pa kasi, hindi pa nila alam ang takbo ng buhay. Pero tayo na mga may edad na, alam na natin yung takbo ng buhay. Ano pala yung bata? Sabi ng magulang, anak, magsikap kayo mag-aral para kayong nagtanim. Kinabukasan, miaanihin kayo. Ang isip ng bata, magtanim ngayong araw na ito, bukas, mag-ani na siya. Sabi ng bata, bigyan mo ako ng itatanim ko para ianihin ako. Hindi man alam ng parents, tinandaan pala ng bata na pagkabukas, aani na. Nagtanim ang bata doon sa backyard, siguro mangga. Hindi na umuwi, excited na siya, kinabukasan, mag-ani. Kinabukasan, nandoon yung bata, nakaabang. Tinawag, saan ka galing? Nagtanim ako kahapon. Hindi na ako umalis kasi pagkabukas, yun man ang sabi mo, may aanihin. Hindi niya naintindihan bukas yung future. Tadaan pa ng panahon. Akala niya bukas, literal, right away, the following day. Pero wala mong bunga Di ba? Tayo, pag gumawa tayo ng kautusan o kabanalan o pagsunod sa Diyos, sa Kanyang salita, maghintay ka. Hindi para kang bata na walang bait, na pag hindi nabigay yung inaasam-asam mo sa buhay mo, iwanan mo na kaagad. Wag na ako. Madali kang magsawa, madali kang Hindi ganon. Ang paglilingkod natin kay Jesus, you must be patient. You must be willing to wait. Maghintay ka sa Panginoon, and it will surely come. Darating talaga yan sa buhay mo. Para kang nagtanim. Magtanim ka ng palay. Ilang buwan ba? 6 months? O 3 months? O maghintay ka. Maghintay ka ng ilang 90 days. Yung mga manok, mag-ano ka ng manok o kaya baboy, maghintay ka. Ilang araw, maglaki. Pero wag mo siyang iwanan. Tutukan mo siyang pakainin, tutukan mo siyang liguan, tutukan mo siyang painumin. Hanggang di mo na lang mapansin, dumating na ang araw na ikaw ay gaganansya na. O ganun din sa buhay natin. Pag mag-keep tayo sa Kanyang word, tuloy ka lang ng tuloy. Darating din ang panahon. Sa kakagawa mo ng gawa, hindi mag-fail yan. Ilalagay ka ng Diyos sa good heritage, ilalagay ka ng Diyos sa pleasant places. Praise the Lord. Ay, sigurado yan, 100% yan. Kaya, tapos, iba ang Diyos. Ang Diyos, gradual siya, pero sure.
Tapos, gradual siya, pero upward way. Pataas ng pataas. The law of righteousness and salvation is upward way. You are bound for greatness. Yung merong awit na destined for greatness. Yan yung buhay natin. Greatness, yes. Imagine, you will inherit the kingdom of God. Hindi yan greatness. Greatness yan. Imagine, meron kang Diyos sa sanglibutang ito na sumasagot sa iyo. Greatness yan. Imagine, meron kang Diyos na nagsusupply sa iyo. Greatness yan. Imagine, meron kang Diyos na nagpo-protect sa iyo. Greatness yan. Mahal kaya mag-hire ng security guard. Mag-hire ka ng security guard. Tingnan mo yung mga naambos dyan sa Amerika. Ang Amerika, tinaguri ang napakataas ng level ng kanilang security system in terms of guarding a special VIP person like president, like ambassador. Bakit naambusan sila dyan? Bakit natatamaan yung mga ginagwardyahan nila yan? Mahal ang gwardya, mahal magbayad, mahal, pero wala, nalulusutan sila. So, greatness, pag nandito ka sa Panginoon Diyos, you're destined for greatness. Greatness because God is your protector, God is your supplier, God is your everything. God is your wisdom, God is your guide, lahat-lahat na. That is greatness. And pag inherit ka pa ng kaharian ng Diyos, super greatness na yan. Hindi na yan mabibilang. Kaya, ganun, gradual tayo. Praise the Lord. Huwag tayong mainip, huwag tayong magsawa, huwag tayong yung bang manghina, huwag. Tuloy. Si Lord Jesus Christ nga, kung basahin mo yung Bible, may pinuntahan siya na village na wala siyang ginawa ni isang miracle doon. Kasi yung mga tao doon hindi naniniwala sa Kanya. Anong sabi ni Jesus Christ? Uwi na lang ako sa langit. Hindi. Sabi niya, ang laki pa ng mundo. Ang dami ko pang dapat puntahan. May mga tao pa dyan. Hindi sila maniwala, then hayaan lang natin yan. Huwag natin silang pilitin. O di may patience siya. So tayo sa buhay natin, let us have the patience. Praise the Lord. Marunong tayong si Kristo na nga. Yung mga disipulo, mga mainipin, mga high blood, mga aggressive. Lord, ano kaya? Hingi na lang tayo ng apoy sa langit. Paulanan natin yan ng apoy. Parang panahon ni Prophet Elijah. Di ba? Sinaway sila ni Jesus Christ. Ano kayong merong spirito? What kind of spirit you have? The Son of God. Hindi pumunta dito to destroy man's life or men's lives, but to save. Iyan mo lang yan sila. Kaya, sa buhay natin, yung greatness na ibibigay ng Diyos sa atin, di lang natin mapapansin yan. If we are going to look back, our past, nagsimula tayo sa pinakamaliit. Dahan-dahan. Di lang natin mapansin, we shall be in the presence of God in His kingdom. Grabing greatness yan. Amen? Praise the Lord. Noon, tinitingnan na lang natin yung mga places na mga gusto nating inaasam-asam. Nung wala pa tayong simbahan, wala pa tayong sariling property talaga. Noon, tinitingnan lang natin yung mga property ng iba. Pero dumating din pala ang panahon na nagkaroon tayo ng sariling property by the grace of God. Ganun yan. You are destined for greatness. Basahin natin. Psalms 18, verse 35. Praise the Lord. Thou hast also given me the shield of thy salvation, and thy right hand hath holden me up, and thy gentleness has made me great. Yan. Pinagkalooban mo rin ako ng kalasag ng iyong kaligtasan. Siya yung security mo. At ang kanang kamay mo humahawak sa akin. Kanang kamay ng Diyos ang humahawak sa iyo. Who will dare to hurt you? Sino sila na
manakit sa iyo? Sino sila ang magpahamak sa iyo? No, wala. Wala makapahamak sa iyo. Nobody can put you down. Nobody can hurt you because God is holding you. And thy gentleness hath made me great. Ang iyong gentleness, ang iyong kindness, ang inyong goodness, siyang gumagawa sa akin sa kadakilaan, sa aking kadakilaan. Ganun po. Kaya sure yan, 100% yan. Hindi yan pacham-pacham. Kaya siguraduhin mo rin yung pagsunod mo sa Diyos. Hindi kaya ang pagsunod natin sa Diyos, pacham-pacham din. Kung ganahan ka lang, kung may oras ka lang, kung may panahon ka lang, kung bilog ang buwan. Hindi ganun. Pag sumunod ka sa Diyos, season or out of season, be instant. Praise the Lord. May pera man, walang pera, sumunod ka sa Diyos. May pagsubok man ni kasayahan, sumunod ka pa rin sa Panginoong Diyos. Ano pa? Lahat, season or out of season, huwag kang mag-fade. Yan yung how we offer our lives as a gold. Yung pag-offer ng 3 wise men, isa doon gold. Ano ang quality ng gold? Kahit anong pagsubok, it will never change. O ganun din sa buhay natin. Hindi pwede na walang mga turbulence in life. Pero sigurado tayo, hindi tayo iwanan ng Diyos, lalo pa tayong gawing dakila ng Diyos. Basahin natin. Psalms 23, 5 and 6. Praise the Lord. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ayan. See? Anong ibig sabihin niyan na nandiyan ka na sa presensya ng mga kaaway mo? Ano yung kaaway mo? Monthly bills, kaaway mo yan eh. Bakit? Pag hindi mo yan ma-overcome, puto lang ilaw mo. Puto lang ang tubig. Ano pa ang mga kaaway mo? Yung mga necessities. Pag hindi mo yan napagtagumpayan, gugutumin ka. Ano pa? Yung lahat ng mga necessities, wala kang gagamitin para sa operation ng gawain mo, kung anong gawain mo. So, mga challenges sa buhay, these are considerable as enemies. Pero bakit sinabi dito, thou preparest a table before me in the presence of mine enemies? Alam mo yung table? Dulang. That is for the meal. For the meal. So kahit nandyan yan nasa harapan kanila, you have still the appetite to eat. Kasi ibang mga tao, pag maraming problema, wala nang gana magkain, abala na, yung anxious na, o yung anxiety kung tawagin. Hindi yun. Huwag nating kalimutan. God is our defender. God is our provider. God is holding us. Basta season or out of season, huwag kang makalimot sa Kanya. So you can have still the appetite. You can still eat in the presence of all those enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. You are still filled with the Spirit of God. Hindi kay pagdating ng mga pagsubok, iba ng Espiritu ang sumasabog sa ulo mo, iba ng Espiritu lumalabas sa bibig mo. Wala na. Negative na, at iba na ang isip mo, wala na. Pasabog ka na sa, hindi ganun. Anointed ka pa rin ng Panginoong Diyos. Filled ka pa rin ng Holy Spirit. Kalmado ka pa rin. Prayerful ka pa rin. Meron ka pa rin direksyon sa gagawin mo. Alam mo anong gagawin mo. Alam mo ang karamihan na aksidente in terms of vehicular. Pag ang driver ay naratol, nawala sa concentration. Aksidente yan. Kasi ano-ano na lang gagawin, hindi na lang iniisip anong mangyayari. Yung iba magpreno ng husto, yung pala makaganon. Yung iba magliko ng bigla, yung pala magganon. Yung iba ibubunggo na lang. Pero kung meron kang concentration,
mamamanage mo yung takbo ng dinadala mong sasakyan. Ihahatid ka dyan sa safe place. So sa spiritual, ganun din sa buhay natin. Let us, having the anointing of God, having the oil of God, the Holy Spirit na siya pa rin nagbibigay sa atin ng kalmado na pamamaraan. Kung alam natin anong gawin natin, we know what to do, we have to pray, we have to call upon Him, we have to believe, we have to claim His promises. Ganon. Praise the Lord. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Hindi ka habulin ng evil na mag-overtake sa iyo. Hindi ka habulin ng defeat, mag-overtake sa iyo. Hindi ka habulin ng kawalan, mag-overtake sa iyo. Hindi. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Your relationship with God will remain the best way of living. Yung the best na pamumuhay mo, yung manatili ka sa presensya ng Diyos. And because of that, surely goodness and mercy will follow you wherever you go. Sigurado yan. Hindi ka mapapahamak all the days of your life. He can handle the span of your life. There is none of them na magpahamak sa iyo. God will cause us to triumph at all times. Praise the Lord. Of course, dadaan tayo ng prayer, dadaan tayo ng meditation, dadaan tayo na mag-claim ng kanyang mga promises. Huwag nating kaligtaan yan. I-consider natin yan as mourning, prayer, crying. So anong mangyari? Basahin natin. Psalms 30:11. Praise the Lord. Thou hast turned for me my mourning into dancing. Thou hast put off my sackcloth and girded me with gladness. Ayan. Yung aking pag-iyak, ito ay gagawin mong dancing sa katagumpayan. Hinubad mo yung aking saklot. Alam mo yung saklot? That is a symbol of putting yourself into a very low status. Hinuhubad nila yung king's cloth. Tapos magsaklot sila. Yung ginagawa ni David. Saklot, that is the least of all clothing. He humbled himself. Pag mag-humble ka, sabi dyan, thou hast put off my sackcloth and girded me with gladness. Praise the Lord. Kaya, tuloy, hindi makapaniwala si David. When David reached the peak level of his greatness, wala siyang ibang naalaala but God. Wala siyang ibang ituturo but God. You are the one who made it to happen. Ganon din sa buhay natin. Kung titingnan natin yung ating past, yung mga ilang taon, minsan may mag-pop up lang bigla dito sa FB ko. This is 8 years ago. And this is 10 years ago. This is, sabi ko, wala siguro dito sa FB yung this is 30 years ago. Dumating ako dito sa Davao 1990. No? So, 90, 2000, 2010, 2020 na wala tayo ngayon, 25. So, nasa 35 years na pala ako dito sa Davao. What if kung merong mga pictures, merong mga status, tawag nito, survey, this was 1990, tapos ipakita yung buhay natin. Tapos ngayon, di ba ang layo na ng difference? Praise the Lord. At huwag kang matakot na lulubog ka, Ang Bible nagsabi, He can bring you to your greatness.
He can cause you to abound more and more. Kaya si David mismo, na-amaze siya. Hindi niya makapaniwala na from a shepherd boy to a king, from poverty to greatness. Basahin natin yan. Sinong tinuro ng Diyos? Tinuro niya. Sige. 1 Chronicles 29:14. Praise the Lord. But who am I and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. Yes. Galing sa Kanya lahat. At galing sa Kanya lahat, makakabigay ka, galing din sa Kanya. No? Kumbaga pa, minsan sinusubukan tayo ng Diyos. Whether we are deserving or worthy, nabigyan tayo ng mga blessings na yan or opportunities. Tinitingnan din tayo ng Diyos. Ngayon, anong sikreto na para mag-abound yung blessing sa buhay mo na hindi na yan hihinto? Of course, obedience. Ano pa? Yung pagiging matulungin mo. If you give something, you don't lose anything of your riches. But you are adding more and more. Bakit? It is God who loves the cheerful giver. Praise the Lord. That is the wonder of being a generous. Yan ang katakataka na isang karakter na generous. Basahin natin last verses. 2 Corinthians 9:7 hanggang 11. Praise the Lord. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that he always having all sufficiency in all things may abound to every good work. As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Now he that ministereth seed to the sower, both ministers bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. Yes, praise the Lord. That is amazing. That is the wonderful works. Itong pagka-generous mo. Habang nandyan yung pagbigay mo, not because of necessity, not because of napipilitan ka, or ano paman, but willingly, cheerfully, nagbibigay ka. Anong mangyari? And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things. Tayo, makakagawa tayo out of something. We have. But God can do out of nothing. So, ibig sabihin yan, tayo, makakabigay tayo out of something. Kung ano yung binigay ng Diyos sa atin. Sinusubok tayo ng Diyos out of our having blessings. Pero ang Diyos, He can give us out of nothing. Siya yung source kasi. Siya yung originator. Siya yung supplier. So, hindi siya nauubusan. Praise the Lord. So, kung gusto niya hindi ka rin maubusan, siya yung makakagawa yan sa buhay mo. Kaya si David, tinuro na niya ang Diyos. Kayo po ang gumawa nito sa amin. Kaya, that is the so-called yung greatness na ma-experience mo sa buhay mo. Isa dyan, mag-abound ka in good works. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all